Buhay natin dito. Gusto ko lang po makita ang kamay ng mga taga-KOJC. Taas po natin. Yan. Itaas naman po natin ang ating kamay kung hindi po tayo taga-KOJC. Hindi pagpapareho. Taas naman. Ano? Hindi ulit, taas natin yung mga hindi taga-KOJC. Yung mga nagtaas ng kamay, kulang din niyo po ako. Hindi rin po ako taga-KOJC. Ngayong araw na ito, ikwento ko lamang kung paano natagpuan namin mga banderos ang tunay na mga pangyayari sa loob ng KOJC. Aaminin ko sa inyo, nung una, isa po ako sa mga nagsabi na reliyong ito ay isang bulaang propeta. Isa po ako sa mga bumatikos sa mga taga-KOJC. Sinabihan ko po kayo na isa kayong kulto. Pero, sa kabila nun, inimbitahan po ako ni Pastor Kibuloy kasama ng aking grupo sa KOJC. Nung pumunta po kami, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, baka mamaya pagpasok natin doon, ialay na tayo. Wala ko meron, ito yung honest na damdamin ko sa inyo. Noong unang inibita kami, natatakot ako, sabi ko, baka mamaya, pahit lang to, pagpasok namin sa loob, hindi na kami palabasin. Kaya ang kondisyon ko nun, humingi pa ako ng security. Ito walang meron ito, takot ako nun, sabi ko, dali, mag-usapan yan. Iba yung bumaba ng sa TV, iba yung iniaya ka, di ba? Alam mo yung napapanood natin sa pelikula, yung sa gabi, diba? Wala na, alay ka na. Sabi ko, virgin pa naman ako. Delikado, di ba? Nung nandun na po kami, ang tagal na namin si Pastor. Ewan ko. Paano magsilang ticket eh? Tapos kamata. Parang binulungan niyo dito ah. Hanggang nung dumating si Pastor, unang bati niya sa akin, bakit ba eh? Ginabalot kita. Binabanatan mo ako ah. Ay, tinuruan. Doon na talaga muna reaction ko. Sabi ko, grabe naman ito. Parang yun na agad ang binanggit niya. Hanggang nung kumain na kami, ang nasa laman pa ng isip ko, bigyan lasot to. Kasi nagsasarap eh. Alam mo yung parang huling pagkain niya na ito. Huli na to. Ito na yung last supper nyo. Mamaya alay na kayo. Hanggang nung nag-uusap-usap na kami, unti-unti pinapaliwanag ni Pastor sa amin ang lahat ng bagay. Lahat ng ginawa niya sa ministro niya, maging doon sa kontrobersyal niyang mga binitawan, tulad ng appointed son of God. Marami sa inyo, tulad ko, parang ano kayo doon, bakit ba appointed son of God si Pastor Kibuloy? Di ba ang Panginoong Isus yun? Di ba ang Panginoong Isus ang dapat nating sambahin? Marami sa inyo nagtatanong yan. Yun din ang unang tanong ko. Pastor, ba't kayo naging appointed? Sino nag-appoint sa inyo? Yun ang unang tanong ko. Hanggang pinaliwanag niya na ang bawat isa sa atin ay appointed son of God. Na ang bawat isa sa atin, pag tinanggap mo si Kristo, ay appointed son of God because we inherit yung pong pagiging anak ng Diyos. At doon sa anak ng Diyos ay naglalagay siya ng pinuno. Kung maaalala ninyo, si Pablo sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ganun po yun. Sinasabi ni Pastor, sundan niyo ako kasi sinusunod ko ang Diyos, ang Ama. Mahirap ang unawaan sa isip ng isa. Ganun. Ay, sorry. Bongbo. Di ba po? Mahirap po isipin yun eh. Pero, nung aking pong sinaliksik at tinanong, Lord, totoo ba ito? Baka naman pinagluloko lang kami ito tulad ng mga politiko. Eh kami pa naman mga balanteros, mga ano kami, medyo pasaway kami. Bakit kami imbitahan dito? Sawang-sawa na po kami sa politiko eh. Natotoo lang po, sino sa inyo hindi pasawa sa politiko? Pero kami nakita politiko sasabihin sila, pag nanakaw kami, pag naupo kami dyan. Lahat po ng politikos na sabi nila,
Hindi, magsisindi kami sa bayan. Wala naman nagsabi.